Nagsagawa ng pagtugis ang Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa mga pinaghahanap ng batas sa lalawigan kung saan humantong sa pagkahuli sa Talavera sa top 1 at top 10 most wanted nitong April 3. Batay sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director NEPO, na aresto ng mga warrant operatives ng Talavera Municipal Police Station ang akusado na isang 21 anyos na lalaki mula sa barangay Kabubulaunan, Talavera. Kinilala ito bilang top 1 Municipal Most Wanted Person. Nahuli siya sa bisa ng warrant of arrest para sa panggagahasa na inisyu ng 3rd Judicial Region RTC Branch 88, Barangay Balok, Santo Domingo na walang inirekomendang piyansa. Samantala, isa pang most wanted person sa Talavera ang nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Section 4A ng Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Inaresto ang 19 anyos na lalaking akusado sa pamagitan ng warrant na inilabas ng 3rd Judicial Region RTC Branch 88, Barangay Balok, Santo Domingo na may inirekomendang piyansa na 80,000 pesos. Kasalukuyan na sa pangalaga ng Talavera Police ang mga akusado habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Ipinababatid ng DTI Nueva Ecija sa publiko na lahat ng gamit o supply sa kuryente ay nangangailangan ng mandatoryong sertifikasyon na manggagaling sa Department of Trade and Industry. Nangangahulugan ito na bago legal na maibenta ang mga produktong ito sa Pilipinas, dapat na sumailalim sa pagsubok at matugunan ang mga tiyak na pamantayan sa kaligtasan at kalidad na itinakda ng ahensya. Ipinunto ng DTI na ito ay mahalaga para sa proteksyon na rin ng consumer upang matiyak na ang mga di-kuryenteng supply na ginagamit sa tahanan o negosyo ay ligtas at maaasahan. Sa pamagitan nito na babawasan ang panganib ng sunog o electric shocks. Tungkulin ng DTI Nueva Ecija na tiyaking sumailalim sa mandatoryong proseso ng certification ang mga electrical supply mula sa mga wiring at switch hanggang sa mga appliances at power tool. Sa pamamagitan ng regular na pagsubaybay at pagpapatupad dito ay tumutulong na mapanatili ang isang tiyak na antas ng kalidad at kaligtasan sa buong merkado na pumipigil sa pagbebenta ng mga substandard o potensyal na mapanganib na mga produkto. Sa mga mamimili, isang simpleng paraan para ma-verify na ang isang produkto ay nakakatugon sa mga pamantayan ng DTI ay ang pagsuri sa mga marka ng Import Commodity Clearance o ICC at Philippine Standards o PS sa packaging ng produkto o sa mismong produkto. Ang mga markang ito ay nagpapahiwatig na ang mga produkto ay pumasa sa mga kinakailangang pagsusuri at sumusunod sa mga regulasyon ng DTI. Maaari ding bisitahin ng mga mamimili ang website ng DTI para sa isang komprehensibong listahan ng mga sertipikadong produkto at karagdagang impormasyon sa proteksyon ng consumer. Naglunsad ng monitoring ang ilang kawani ng DILG Nueva Ecija Locally Funded Project o LFP sa kasalukuyang ginagawang multipurpose building sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija, kamakailan. Sa layuning maitaas ang antas ng pagsubaybay sa mga LFP sa lalawigan, nagsagawa nga ang nasabing grupo ng inspeksyon para masigurong nakakasunod sa tamang design, kalidad at timeline ang mga proyekto. Ang bagong multipurpose building na kasalukuyang itinatayo sa Barangay North, Poblacion, Gabaldon na ngayon ay nasa 70% natapos ay naisakatuparan sa pamagitan ng 13 million pesos na pondo mula sa fiscal year 2024 ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF FALGU.
Napag-alaman na ang mga locally funded projects o LFPs sa Pilipinas ay ang mga pinondohan ng revenue collection at domestic borrowing sa halip ng mga foreign loan o grant, at ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng budget ng pambansang pamahalaan ng Pilipinas.